ASEAN average is 16.4. So tayo last year 16.5, so 0.1 mas maganda yung atin. Kasi Secretary, Mr. Chair, nung binabalikan ko yung ating nakaraang kasaysayan, 1965 for example. 1 year old pa lang ako nun. Wala ka pa siguro nun. 1 year old, 1 year old. Si Chairman, wala pa eh. Per capita GDP, we're number 2 in Asia. That's correct. Pagkatapos, tinitingnan ko yung... Sunod sa Japan. Ha? Sunod sa Japan. Sunod tayo sa Japan. Tama. Pagkatapos, talagang may iyak ka, malulungkot ka. Bakit? Paunti-unti tayong bumababa. Hanggang sa ma-overtake na tayo ng Brunei, na-overtake na tayo ng Singapore. Dahan-dahan, ngunit consistently na-overtake tayo per capita GDP. Nakakaiyak talaga, na-overtake na tayo ng Malaysia, na-overtake tayo ng Thailand, and then Indonesia. Tama po yun, nakakalungkot talaga. And officially, last month, we were overtaken by Vietnam. Tama po? Size of the economy, I think mas malaki pa rin ang Pilipinas ng konti. Yes, but Trajectorily, I am talking about per capita GDP. Yeah, that's possible. Officially, Yeah, that's correct, yes. na-overtake na po tayo. Huwag na po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Baka maiyak na po tayong lahat sa And that's why we gotta get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panukalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong 5 klaseng ayuda eh. Yung isa po, conditional, isa po yung 4Ps. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong MAIP, meron tayong AIX, meron tayong TUPAD, meron pang AKAP, yata mo. AKAP. Pagka po sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay sa ating mga kababayan nasa panig ng Maralita, Secretary, correct me if I'm wrong kung nagkamali ako ng pag-compute, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag sinama mo pa yung MAIP, TUPAD, yung MAIP sa health yan, yung TUPAD, DOLE, yes, yung AIX, DSWD, and so on and so forth. Correct. 194 billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma-ascertain. Kung talagang yung 5 ayuda na yun ay napunta doon sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong 5 na ito, na kung ito'y naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, nagpasya po ako na gumawa ng isang medyo may pagka-radical, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos, hindi ba maganda ka kung sabihin ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, let's say 200 to 234 kilowatt hours, ilibre na po natin yun. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yun, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na natin maibibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatapos ipamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Hindi po ba practical yun? Yeah.
Ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung 4Ps po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At So, yan po merong guidelines. Correct. Pero pagka yung MAIP na po, yung AIX, yung TUPAD, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala na yun. Yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4Ps, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AIX. So, meron pong data sa papel. Pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, Oo. talagang sinusuyod ko, kung minsan po ang audience is about 40,000 to 50,000 people, talaga pong tatanungin ko, sino po ang nakatanggap? Wala pong sumasagot eh. So, kailangan pong ma-check. Kaya po nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical, na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Ang alam ko rin, doon sa Lifeline subsidy, meron tayong pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, 20 kilowatt hours lang ang nasa Lifeline po. Ulitin ko Hindi lang. po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado ko po yung secretary, laderize po yan. Katapos-tapusan po, ang Lifeline, Yes. 20 kilowatt hours. That's Parang ang isang bayan nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi na siya Pero gagamit. ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na imbes na po ayuda na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector, doon na lang natin ibase kasi po, Kaya ako binanggit ito, ako isang-ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. ayun, akala ko kasi kontra ka kanina, Hindi, Secretary. sang-ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Ayan. At kasi review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat po. na hindi napapatupad. Salamat po. Opo. Ngayon, kay Secretary Pangandaman, I miss you yesterday. Kasi ikaw ang hinihintay ko eh. Kaya lang nandito po kayo, kaya Pero pinatawad, sino po nandun po sa... pinatawad ko na kayo. Si Mr. Toledo nandun eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong ng kasama ko, tama lahat yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung diferensya ng NEP at saka ng GAA, talaga pong napakalaki ng diferensya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi, nung ibigay po ninyo yung mga NEP ceilings po, for example, DPWH na lang, may target po kayo eh. Kasi, katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito mare-record ng ganitong-ganito nang hindi pinag-usapan. May interagency po kayo eh. Sa mga kapatid, may mga parameters po dito. Maaring ito pong 6.7 trillion na to talagang nakaakma doon sa mga directions na gusto natin gawin. Halimbawa, dito sa 6.7 trillion na to, sabi ni Secretary Balisagan, we will be able to liberate at least 800,000 poor people this year. Kunwari, ganun po, ano. Ngayon, madi-displace, ma-upset ngayon yung ano, sapagkat kumuha ang program, kumuha sa ganito. Tama naman po yung mga nauna kong kasamang nagtanong, kailangan net betting procedure. Do not accept this parang submissions ng isang agency, parang gospel truth. Sayang po eh. Nawawalan lang ng katuturan. Lahat po ng ating directions, lahat po ng targeted natin, mga economic indicators, papunta nga po sa gusto natin, we need to grow at 7.5%, sabi natin, para lang malampasan natin yung deficit natin, yung utang natin, maunahan natin, makapagpundar tayo ng mas maraming pangkabuhayan, para kahit nangungutang tayo, natatakpan natin lahat.
lahat po ng ito na upset, nasisira because bigla na lang isisingit si ganito. Isipin mo, isang congressman, malalaman niya, paano niya ma-access yung program, hindi naman niya kayang gawin yun. Yun po yung aming mga gusto lamang sanang makitang reforma sa ano natin. Kaya ko po gano'n na nagsimula ako sa paghingi noon. Gusto namin makita, sino po ba yung mga makakapangyarihang mga tao na yun, na sila lamang ang may karapatang bumulong para, ibahin mo yan. Bakit po sa Congress? Nagtagal po ako ron eh. Pagkatapos namin magdebate ng 3 buwan, parang formalidad na lang, Mr. Chair eh. Di may mga adjustment na, ano po, bago isubmit bago maging HGAB. Magkikreate sila ng small committee. 3 lang sila. Hindi na namin alam po kung sana ma'am, nandun ka pa, huwag kang pumayag habang nag-uusap sila, nakabantay ka, hindi nyo pwedeng gawin naman yan. Sobra naman yan. Parang ginagawa naman ninyo akong tempoy dito. Ito yung ginawa namin because we're supposed to target all this. Meron kaming mandato sa ating 3 tao lang kayo, ibahin niyo, i-reconfigure niyo lahat ito. Hindi mo ma'am, Kung pwede lang po, sana. Hindi pwedeng natin, hindi pwedeng gano'n. Bakit di ba natin pwedeng gano'n, nakabantay ka lang doon? Halimbawa, nag-PICAM. Nakabantay ka sa PICAM, hindi ka naman magpa-participate, pero tinitingnan mo sila. Hindi ba? Ay, hindi pa papasukin. Ay, si chairman, siguradong papapasukin ka. Sige po, basta po, papuntayin niyo po ako po. I will attend po, Mr. Chair. Salamat po. Secretary Balisagan, in-improve mo yung food, anong tawag mo? Poverty threshold. Hindi, yung sa pagkain eh. Sabi mo. Food threshold. From 11-something thousand, naging ginawa mong 13,873, di ba? Hanggang sa 2023 lang ho yan. That will still be adjusted upward to account for inflation. So itong estimate mo is only good for hanggang 2023. Ito yung kasi yung currently adjusted. 25 na tayo. Bakit ang binibigay mong data 2 years ago? I-adjust pa nga namin ito to account for inflation. It will be higher than the 13,873. Just as to yun po yung gusto ko tanong sa inyo, yung 13,873. Yeah, ano po to? Deflated na to o hindi? Inflated na. It at pesos in 2023 ho. Kasi yung last number natin was 2023. Kaya yung old number. Ano yung base year nyo? 2023 ho. 2023. So this is already not nominal, it is deflated. Well, yeah, that's why we want to adjust that for 2025. Even if we hold this as correct, bali 462 pesos per day. Ito yung pagkain po ng isang pamilya. Ang assumption po ba natin is a family is composed of 5 members? Okay. So 5 yung dalawang mag-asawa, 3 anak. 462 pesos ang budget nila sa pagkain. Sa mga PID, ang agahan nila is worth 154 pesos, ang lunch is worth 154 pesos. Ganun din ang dinner. Is this realistic? The interagency committee ho, na these are composed of okay lang po yung interagency, pero paano po realistic ho naman ho, sir, kasi these were determined by the Department of Health, the Department of the Food and Nutrition Research Institute. Sila yung ano pong nutritious food ang ipakakain natin? 154 pesos ang budget para sa tanghalian ng 5 tao. Mayroon silang menu ho na and then these are kasi priced at the most at the local level ho, at saka yung the source of the nutrients sa mga locally available source. So hindi yung binibili sa SMO or restaurants ho yung Ang assumption po kasi natin, accessible po yung sinasabi ninyo na combination
Palagay po ba ninyo ganun kakadali yun? Kung halimbawa po nandito sa ating kapulungan ngayon,